Magandang araw mga kapatid. Ngayon ang ating pagninilayan ay ang patungkol sa kaloob ng babaeng balo. Ito'y matutunghayan natin sa Marcos, Kabanata 12, talataan 41 hanggang 44. Ang kabanata ay ating may sasabuot sa pamamagitan ng acronym na AKO. Ang A ay kumakatawan para sa agwat, ang K ay kumakatawan sa kalagayan ng puso, at ang O naman ay para sa oportunidad. Kung titignan natin yung A, agwat, makikita natin dito yung antasalipunan ng mga iba't ibang karakter. Kung ating babasahin mula sa kabanata, naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman ng templo at pinagmasdan kung paano naguhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, katumbas ng isang pera. Dito makikita natin mga kapatid, may mga mayaman at syempre yung pagdating ng dukhang babae na isang balo. Makikita natin yung kanilang kaibahan o yung agwat sa tinatawag nating antas sa lipunan. At para naman sa K, kalagayan ng puso, makikita naman natin dito yung kusang loob na pagbibigay ng balo. Kung babasahin natin ang ilang pang talataan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Katotohanan ang sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman, sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan." Kung mapapansin natin, bagamat malaki yung mga ibinigay ng mga mayaman, may kaya sa buhay, yun ay sobra lamang sa kanila. Samantalang itong babae, bagamat 2 kusing lamang yung binigay, ito na yung kanyang buong kabuhayan. Para sa ating Panginoong Hesukristo, ang nagbigay ng mas malaking halaga, walang iba kundi yung babaeng balo. Dahil yun na lang ang meron siya, ibinigay pa niya. At makikita din natin dito yung letter O, oportunidad. Yung matutunghayan natin yung paglago sa pananampalataya. Bakit? Muli, basahin natin yung talataan na yon. Sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganahan. Ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Kung titignan natin yung balo ng panahon na yon, wala naman silang maaasahan eh. Namamalimos lang sila. Paano kapag walang nagbigay? Tapos yung kanyang 2 kusing, ibinigay pa niya sa templo, paano na siya? Makikita natin dito yung kanyang lalim ng pananampalataya. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Tayo ba mga kapatid, ganun ba yung ginagawa natin? O ang binibigay lang nating mga ikapu yung sobra lang o yung sapat lang. Nasubukan na ba natin ibigay lahat ng ating kita? Di ba? Sabi nga nila, hindi natin malalampasan yung pagiging mapagbigay ng ating Panginoon. So magandang oportunidad to at pagkakataon na suriin natin yung ating pananampalataya at tiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung ating gagawa ng refleksyon, gamit ang mga salitang agwat, kalagayan ng puso, oportunidad, ito po ang ating mabubuo. Huwag tignan ng agwat, suriin ang kalagayan ng puso. Huwag palampasin ang bawat oportunidad. Oportunidad upang lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat mga kapatid at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon.